mga mananampalataya sa Panginoon. Amen po? So, let's settle. Our week 2 is about parenting the household of faith. Amen? Di ba nung una, caring. Ngayon naman, pagiging magulang. Amen? So, sino na po sa inyo mga magulang dito? Amen? So, makaka-relate po tayo dito. At yung mga ka-upcoming soon na magiging magulang din po. Amen? Praise the Lord. So, be with me. Mabilis lang to. Kaya gusto ko, sakay tayo sa isang bangka. Amen? Amen. So, pag may sabihin mo sa katabi mo, focus tayo sa Lord. Amen? Ayan, praise the Lord. So, ang ating verse ay matatagpuan po sa 1 Timothy 5:8. Ayan. Kung may Bible din po kayo, pwede nyo pong buksan. Amen? Then sabay-sabay po nating basahin. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Amen? So, design pala ng Lord na ikaw din ay mag-provide. Amen? Design ng Lord na ikaw naman ang mag-bless. Amen? Kasi sabi niyan, pag hindi mo pinuprovide or nag-bless man lang sa mga magulang natin or sa mga kamag-anak natin, amen, we deny the faith and we are worse than unbeliever. Amen. Sa mga walang pananampalataya, mas masahal pa tayo kasi yung mga walang mananampalataya, inatutulungan nila yung kanilang mga magulang. Amen? Amen po. So our objectives, yan. Sa 1 po, to emphasize the needs for responsible, natural, and spiritual parenting. Amen? Para mas mabigyan pa natin ng diin yung isang responsibilidad ng pagiging natural parents and spiritual parents. Amen pa? Then number 2, to help identify crucial areas of parenting responsibilities. Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang para sa pagiging isang magulang. Amen po? Amen? Amen. In our introduction, sabi po dyan, parenting the household of faith in such a time as this is very challenging. It is very challenging nga ba? Amen. Yes, it is very challenging. Yung pagiging magulang, talagang ilalaan mo yung time mo, yung effort mo, lahat-lahat para lang yung anak mo mapalaki mo ng maayos. Amen? Amen. So, ganun din po ginawa sa atin ng mga magulang natin. Amen? So, we cannot even go out. During kasi itong sinulat ni Bishop, during the ECQ, you remember the quarantine. So, medyo may relate siya doon. Kaya, we cannot even go out of our home to converge together. We have a similar situation during the times of the patriarch. They cannot gather together, being separated from one another because of persecution. Amen? Sinasahaling tulad din po dito, yung kapanahunan po ng mga taga-Efeso. Amen? During that time kasi, talagang persecution arise na. Kasi nang nagpe-persecute nun si Paul. Amen? Hindi pa Paul ang pangalan niya nun, Saul. Amen? Talagang siya ay great persecution ng mga Christian po. Noong during ng mga taga-Efeso, kapanahonan nila 1 Timothy. Amen? So, yan po. Talagang nahirapan po silang mag-gather together. But glory to God, tayo ngayon hindi na natin nararanasan yun. Mabilis na lang mag-gather together. Amen? So, sabi dyan, however, we are fortunate. So, ibig sabihin, we are blessed enough to have internet, live streaming, and simulcast epistle in our days. Amen. So, may kaparaanan na po na pinagkaloob po ng Panginoon pag gagamitin po natin sa tama. Amen. Yung mga internet, yan, dati magsusulat ka, 8 weeks bago ma-receive ng recipient. Ngayon,
1 seconds lang, nandun na sa kanya yung message mo. Amen? So, we are praying for every disciple be keen. Keen means eagerness or enthusiasm. To what we feed them, not what the internet feed them. So, dapat maging aware po tayo kung ano po yung finifeed natin sa ating mga anak. Amen? Lalo na sa internet. Yes, they can now have the ability na makapanood sa TV, makapanood sa cellphone. Pag binigyan mo yan ng tablet, mas magaling pa sa'yo minsan. Amen? Kaya, maging rin po tayo, aware kung ano po yung inihahayag po natin sa kanila at sinishare. Amen? So, next po. Sabi po dyan, epistle during those days were the common means of providing instruction to churches in diaspora, to every place outside of Jerusalem. Traveling and church visitation were difficult and risky. Yan po yung kapanahonan nila. Yung diaspora po na sinasabi po is yung mga group ng tao na nag-spread around the world. Ngayon, gusto nilang mag-gather together. So, it takes days bago sila makapag-gather together kasi wala po silang Uber. Wala silang Badergo. So, glory to God, meron na po tayong mga ganon. At meron na rin po mga sasakyan ng bawat isa, mga kapatid. Amen? So, pinagaan na ni Lord yung buhay natin para mag-gather together. During that time, grabe talaga yung pag mag-gather sila, kailangan mo maglakad. Amen? Sabi nga nila, ang modes of transportation namin dati ay Kawasaki. Siyempre, paa lang. Amen? Praise the Lord. So, ito rin po, makaka-relate din po kayo dito kasi during this time, sinulat po ni Bishop on the day ata ng celebration sa Pinas ng Mother's Day. Amen? So, before we go any further, let us greet every mothers and mothers to be everywhere a happy and blessed Mother's Day. Sabihin mo nga sa katabi mo na kung nanay na yan at magiging nanay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day po. Amen. Sino nga bang nag-invento ng Mother's Day, no? We don't know who. Amen? Hindi ko din alam kung sino nag-invento. Amen? Sabi dyan, but mothers care for their children 24/7. Totoo po ba? Yung nanay 24/7 nag-aalaga. Walang kapahingahan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Especially in their infant days until the day they get married and beyond. Amen? Nagiging minsan extra milers yung ating mga magulang. Amen po? Sige po, buksan niya na po natin sa 1 Timothy chapter 5. Yan, mamaya. Buksan niya lang po. So sabi po dyan sa chapter 5 of the epistle of 1 Timothy, was an admonition and instruction to Timothy from his mentor. So as kung nakikilala niyo po si Timothy, kilala niyo po si Timothy, siya po yung disciple ni Paul. Amen. Yun po yung reliable na disciple ni Paul. Amen. Si Timothy. Amen po. So sabi po dyan, as a young leader in the churches, they have established. So nagpatayo po si Timothy ng parang isang ganito po, isang congregation. So Timothy was faced with many issues and challenges like what we are faced in our days. Amen? So kung ano pala yung naranasan nila noon, mararanasan din natin ngayon. And glory to God na pinapaunawa sa atin ng Panginoon na He is preparing for us na yung mga challenges na harap nila ay maharap din po natin in the present days. Amen? So, Paul's instruction transcend from natural parenting to spiritual parenting and vice versa. Amen? So, bear with me. Mabilis lang to mga kapatid. Kaya, pay attention. Amen? Sabi po dyan, the whole chapter was dedicated to attitude and responsibilities of leaders towards their flocks. Kung mababasa niyo po yung buong chapter ng 1 Timothy chapter 5. Amen? Dito po, sabi po dyan sa verse 1 and 2, ano pong sabi po doon?
Amen. Sige po, sabi po sa 1, huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakakabatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. Amen. Sabi po dyan, it is in our attitude of responsibilities of children to their aging parents. Amen. Ganun po natin pakitunguhan ng ating mga lolo't lola, yung mga nanay, tatay natin. Amen. Na may, yes, pwede mo silang sabihan, pero mahinahon, hindi yung pasigaw din. Amen. Kasi magulang mo pa rin sila. Amen. Huwag po tayong magpasigaw or magpabalang-balang lang ng pananalita. Amen po. Yung sabi din po sa verse 3 and 4, sabi po sa 3, igalang mo ang mga biyudang wala nang ibang maaasahan sa buhay. Sa 4, subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Amen? So it talks about responsibility of leader or parents towards their children. Amen? Siyempre kasi minsan yung nabalo na, di ba, ng mga widow or nabalo na, siyempre ang focus na nila minsan doon na sa mga anak. Amen? So ganun po. Amen po. Sabi din po sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So we need to take care of older widows. Amen. Yung mga matatanda ng balo. Amen. Kailangan po nating ikalinga din po. Amen po. And sa natin basahin yung 5 to 16 kasi medyo mahaba-haba yun. Sabi po doon, pag binasa nyo po, it talks about responsibility of the spiritual children to their leaders. Amen. Ikaw na nakakilala sa Panginoon, yun yung responsibility mo sa mga leaders mo or sa mga magulang mo din po. Amen. And 17-18, it is a miscellaneous church ethics and instruction. Sige po, basahin nga po natin sa 17-18. Sabi po doon, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik, nasusulat din karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Amen? So, glory to God po. Amen? Ang sabi po dyan, sa next slides po natin, but the central message emphasizes on the parental responsibilities that the parents have over their children, which is yung providing for his own. Amen? Especially for those of his household. So this is very true both to natural and spiritual parents. It's not easy to provide in times of religious persecution. Amen? So, can we close our eyes? Can you imagine life without parents? Imagine nyo po, mga kapatid. Ang buhay nyo kung wala kayong mga magulang. Ano pong naramdaman niyo? Sakit? Mahirap? Siguro hindi tayo ngayon nagkakakilala. Siguro wala tayo dito. Siguro malamang yung iba, hindi man natin alam, di ba? Pero salamat sa Panginoon kung kayo po'y may mga magulang pa, iparanas niyo na po yung pagmamahal habang naririnig po nila. Amen? Kasi mas mahirap po yung hindi na nila naririnig. Mas maganda po yung naririnig po nila yung pagmamahal mo. Amen? At saka nararanasan. Amen po? Sapagkat sabi nga po ni Amor Faisan, sino pong nakakilala?
Hindi ko rin po siya kilala eh. So sabi niya po, life is nothing without parents. So respect them before it's too late. Amen? So always have a respect to your parents. Amen? Kasi promise naman ni Lord yun eh, pag in-honor mo ang mga magulang mo, giginhawa ang buhay mo at hahaba. Amen? Praise the Lord. So next. Sabi din po dyan, ito po yung mga basic provision is essential to living in this world. Siyempre, ito yung mga basic na kailangan po talaga natin. Yung food, clothing, shelter, education, transportation. Naging need na rin pala ang cellphone at saka load nowadays. Pero before, hindi na po. Pero ngayon, talagang naging essential na siya kasi naging modes of communication na natin. Amen? So, these are the things that our natural parents take care for us. Amen? So, by the same token, spiritual provision or discipleship is essential to transform our lives, fulfill our life significance, and prepare us for eternity. Ito naman po yung dapat basic na ipoprovide ng isang spiritual parents po natin. Amen? Yung kailangan may nababago na sa buhay natin. May nakikita na, nagtatransform na. Amen? At napapahalagahan na natin kung ano yung importansya ng buhay. Amen? And piniprepare po niya tayo para tayo ay hindi maiwan, di ba? Sa ating eternity, which is yung eternal life na ipagkakaloob ng Panginoon. Amen? So, praise the Lord. So, this is the lookout of pastors, churches, leaders, and parents as well. Amen? So, bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad. Amen? Na tayo po ay mag-disciples. Amen? Kasi kung di mo i-disciples ang mga mahal mo sa buhay, baka i-disciples yan ng iba. Amen? Ayaw mo naman ng sakit ng ulo, di ba? Amen? Praise the Lord. So, ano pong gagawin natin ngayon? I-disciple mo ang iyong mahal sa buhay. Amen? So, next po. So, sabi po dyan, you can imagine what your life is without parents. But don't you worry. One day, you will become a parent also. Amen? Tayong lahat, yung naging parents natin, yung anak mo, magiging parents din also in the future. Amen? So, don't worry, sabi niya po ng Panginoon. You will become parents also. And what you sow now, that you shall reap also. So, therefore, be good to your parents. Amen? Be good to your parents. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that he also reap. Amen? Sabi po dyan sa Galatians 6:7. Amen? So, kung ikaw naging mabuting anak, sa magiging anak mo, magiging mabuti din. Amen? So, you know the principle, what you sow, what you reap. Amen? Then, sabi po din po dyan sa Ephesians 6:1-3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and you may live long in the land. Amen? So, sabi din po dyan, our natural parents take care of our physical needs for an average period of about 25 years. Amen? So, 25 years ka palang aalagaan ng mga magulang mo. Amen? Yung sometimes pa nga, yung iba dyan, beyond, kahit nakapag-asawa na, kahit may mga apo na sila, nandun pa rin yung mga magulang mo na umaakay at gumagabay sa'yo. Amen? And they are called extra milers. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, extra milers. Hello, extra milers! Amen? Di po ba? So, talagang iparanas natin. Siguro naman, napatawad na natin yung mga magulang natin, no? Kasi siguro nung bata ka, no, naalala ko lang din, siyempre makulit tayo nung bata. Talagang papaluin at papaluin tayo ng mga magulang natin. Hanggang sa hindi ka na
Siguro naranasan niyo po yung pinalo ka ng halos, hindi na ako kakain, hindi na ako kakain. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ka nakakain. Pero yung kakain ka pa rin pag pinani, yung paggaling sa nanay mo. Kumain ka na. Diba? Pagkatapos ng palo. Tapos, naranasan niyo rin po siguro yung tumatakbo ka tapos hinahabol ka ng nanay mo yung pat-pat. Diba? So, iba talaga yung didisiplina ng mga magulang dati. Pero tignan mo naman, nasan tayo ngayon. Amen? Kung hindi natin naranasan yun, siguro, spoiled brat tayo. Mahirap po yung, di ba, pag spoiled brat, laki sa layaw, lahat gusto. Di ba? Hindi maitatama, hindi maitutuwid. Amen? Pero salamat sa kanilang pagdidisiplina sa atin. Amen? Amen? So, ganun din po sa Panginoon. Kung tayo palaging matigas ng ulo, wag na nating danasin yung pagpalo niya kasi mahirap po. Amen? So, just imagine, you cannot be what you are now without the role of your natural parents. That is what we all that to thank God. Amen? Pasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Dahil binigyan ka ng magulang na maalaga. Amen? Maaruga. Amen? So, siguro yung iba hindi nakaranas ng ganong magulang, pero they will do their best na ibigay naman yung lahat ng pangangailangan mo. Amen? So, even if other parents have not been very responsive in all that you are now and what you have become of now, still, they are your parents and somehow they have tried their best to love you and care for you. Amen? Kung wala sila, wala ka din. Amen? Hindi ka siguro ngayon nandiyan kung wala sila. Hindi ka nila inalagaan ng sa tiyan pa lang, 9 months na yung aalagaan nila, di ba? Tapos nung nailabas na, 25 years more pa para ikaw maka-stand na sa sarili mong paa. Amen? So mamaya, after this service, sabihin mo sa nanay mo, Nay, I love you. Tay, I love you. Diba? Sa mga anak mo, I love you. Mahal na mahal ko kayo. Paranas mo. Amen? Habang naririnig nila. Mas maganda po yun. Amen po? Ayan. Gusto ko lang kayo encourage sa mga anak na children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Amen? Diba sabi nga nila, if you please God, He will give you everything. Amen? So, we are not trying to please people, but God. Amen? We need to please God in our daily lives. Amen po? So, next. Ito kasi madalas na naging tradition na natin pag Mother's Day and Father's Day lang natin nababati sila. Amen? But we should not wait for Mother's Day or Father's Day or a special occasion to remember them and somehow give importance to them. Amen? Kung may kakayanan ka na ngayon, ibigay mo na. Amen? Iparanas mo na. As long as they give importance to them, respect them, and love them while you have the time. I've seen people give importance to their parents after they are long gone. And that's tragic. Amen. Hindi naman na nila mararanasan yun pag hindi na nila nakikita at naririnig. Amen. Mas maganda yung habang buhay sila, iparanas mo na. Amen. Hindi yung saka sila nagpahinga, saka mo sasabihin, sige ako nang bahala sa mga kapatid ko. Ipagtitimpla ko sila ng gatas. Diba? Ngayon, may kakayanan ka namang magtimpla na ng gatas sa nanay mo, timplahan mo din siya. Kasi nung bata ka, tinitimplahan ka din yan. Pinagluluto ka rin yan. So pagluto mo rin sila, alam mo naman siguro yung mga favorite nila, no? Amen? Praise the Lord. So sabi po dyan, in the same token, what would our eternal destiny be without our spiritual parents? Amen? So, pasalamatan mo din yung ginamit ng Lord na nag-share sa'yo ng salita ng Panginoon. Amen? We should be happy that we have spiritual families. Ito po.
Amen? Taking care of, nurturing, and preparing us for the ages to come. Amen? So, mamaya pasalamatan mo din yung nag-invite sa'yo. Amen? Sa buhay niya. And all glory belongs to the Lord. Amen? Praise the Lord. So, we are now here in the aspect of provisional responsibilities. Sabi po dyan, one very important manifestation of keeping the faith is described in the word provision for self and own household. Amen? Siyempre, pag lalong lumalago kasi yung pananampalataya mo, lalo na pag pinanalangin mo, tapos naranasan mo, nakamit mo, grabe pa, siguro yung faith mo nun nag-aapoy. Amen? Kasi sabi nga nila, kung gusto mong maranasan yung pagkilos ng Panginoon, ipag-pray mo, kapatid. May pinagpipray na po ba tayo ngayon? May hinihiling na po ba tayo sa Panginoon? Amen. Amen. Yung mga answered prayers na yan. So more pa. Amen. I-claim mo yan. Amen. So keeping faith or being faithful to God's calling requires great responsibilities of providing for self-need and the needs of people who depends upon us. Amen? Kung naranasan mo na yung kadakilaan ng Panginoon, wag ka din namang makakalimot. Amen? Na ibalik para sa Kanya. Amen? Salamat po sa Lord. So ito po yung mga basic or essence of parenting responsibilities. Provision has a multiple areas. Amen? Ito po yung mga provision na dapat nating nararanasan. Amen? So one po, yung providing basic physical needs. Alam niyo na po yun, yung pagkain, damit, bahay, yung nabasa po natin kanina, yung education, amen? Yung sa cellphone, sa loads, and providing security and protection. Diba? Habang nagpapatuloy ka sa paglilingkod, yung mga family mo sa Pilipinas, napoproteksyonan ng Panginoon. Wala silang mga sakit karamdaman. Amen? Magulo na yung nangyayari sa mundo, pero nasa safe pa rin sila. Amen? Yan po yung talagang pag nagpapatuloy ka sa Panginoon po. Amen po? Then, providing discipline and guidance. Siyempre, kailangan din po natin silang disiplinahin at gabayan sa tama. Amen? Then, 4 po is providing education to prepare them for the future and protection. Amen? Yan po yung responsibility natin as bilang magulang sa ating mga anak. Amen po. And number 4 is training them to be responsible and accountable for their action. Amen? Kailan mong hubugin sila na malaman nila, kunyari, pag nagkamali yan, baka meron kang nakalimutang sabihin. Amen? Let them learn their mistake. Huwag mong ibibihin. Amen? Tanungin mo siya, bakit ka ano yung pagkakamali mo? Ipa-realize mo, ipaunawa mo ng maayos. Para, the same way, maging sa susunod, nagiging accountable na sila sa kanilang mga aksyon. Hindi ko na ito gagawin. Amen? Amen po? Ganun din po sa atin. Amen po? Amen. May naunawaan po kayo? Nandun pa lang po tayo sa aspect and kanina yung sa introduction, sa background natin, sa aspect. Amen? Sabi nga dyan, parents are morally and physically responsible to bringing up their children. The responsibility is shared by both the natural and spiritual parents, and both parents share the joy and the pains of parenting. But of course, nothing can match the joy and the pains of natural parenting, witnessing the baby's first spoken words. Amen? Naalala nyo yung unang salita ng mga anak nyo? Naalala nyo? Di ba? Papa, Mama, Dada. Di ba? Pag nauna mong pinapakinggan, mamaya maririnig na natin yung salita ni Baby Hana. Ano kayang unang babanggitin niya? Di ba? Grabe, praise the Lord, nakapagsalita na yung anak ko. Di ba? So, yun po, yung makita mong
yung mga sleepless nights, yung tulog ka sa umaga, gising ka sa madaling araw, di ba? Yung mga pag-aalaga mo sa mga anak mo, watching for a sick child, and all the growing pains of teaching, discipline, and so on. Amen. Siyempre, habang lumalaki yung bata, dinidisiplina mo yan. Hindi mo maiwasang mapalo yan minsan. Pero sabi nga nila, ang tamang pagpalo ay hindi naman ikakamatay ng bata. Amen po? So, wag naman yung labis-labis. Amen? Tamang pagpalo lang, mga kapatid. Amen po? So, napaka-palad po talaga natin na, di ba? Sabi ko nga nun, nung i-share ko lang, mabilis lang. Nung ako'y bata pa, lumalaki pa ako. Lagi akong napapalo kasi makulit ako eh. Sabi, lalo na pag tanghali. Di ba ang mga magulang natin, pagtapos mong kumain, matulog ka ha? Sabi, ang ginagawa ko nun, tumatakas ako. Tumatakas ako, tapos mamaya, hinahanap na ako. Ay, dala-dala na yung patpat na maliit. Ayan. Ikaw, sabi ko, matulog ka muna bago maglaro. Di ba? Ganun tayo kasi kakulit minsan eh. Kaya, tapos minsan pa yung hindi ka nagpaalam, tapos kasama mo yung mga kababata mo, nagpunta kayo sa ilog, naligo. Ang pag-uwi ko doon, galit na galit yung lolo ko. Ang ginawa, isinako ako. Sabi ko pa, hala, mapapatay na ako. Sabi ko pa gano'n. Pero nakakatawa, pero grabe naman. Pag hindi ko siguro yung naranasan, hindi niyo ako kita dito nakatayo. Amen. Salamat po sa kanilang tamang pagdidisiplina, tamang pag-aarog at pag-aalaga. Kasi ginagawa naman nila yun kasi gusto kanilang mapabuti. Amen. Hindi mapasama. Amen po. So, ganun din po. Pag kinokorek ka ng leader mo, kinokorek ka ng magulang mo, take it as, tawag doon? Positive way. Amen. Hindi yung negative way. Amen. Pag hindi mo naintindihan, Lord, ano nga po yan? Paunawa mo nga. Diba? Ganun lang po. Huwag nating dibdibin. Amen? Hindi man kailangang dibdibin. Pag di mo naunawaan yung kinokorek sa'yo, pagkatiwala mo sa Panginoon, one day, ipapaunawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin yung Panginoon. May naunawaan po tayo? Amen. Ayan. Dito na po tayo sa the call of parenthood. Amen? 2 points lang po ito, mga kapatid. So, be attention. Amen? Be focused. And be ready sa gagawin ng Panginoon. And number 1, develop a sense of responsibilities. Amen? So 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he had denied the faith and worse than unbeliever. Amen? Sabi po dyan, listen. Know for sure that we are being prepared for both natural and spiritual parenthood. To natural parents, fathers and mothers, God's plan for us is to be both a natural and spiritual parents. Amen? So, paano mo matatawag na spiritual parents ka na kapag may pinapaalaga na sa iyo ang Panginoon? Amen? Yun ka na po na meron ng newborn na mga Christian na mananampalataya na pinapaalaga sa iyo ng Panginoon. Doon ka na po nagiging spiritual parents. Amen? Siyempre, tayo ngayon nararanasan na natin yung pagiging natural parents. Amen? Ngayon naman sa pagiging spiritual parents naman po. Amen? So, sabi po dyan, life does not stop at natural parenting. Yes, it should culminate in spiritual parenting. The call to make disciple. Amen? Making disciple is not the monopoly of pastors only. Hindi lang po yung trabaho ng pastors. Amen? Ang pag-make disciple, kundi ang bawat isa. Amen po? Amen. So, but for everyone who believes the gospel of Jesus Christ. Lahat po kayo naniniwala sa gospel ng Panginoon? Amen. Amen. Dahil sinabi nyo, you will go and make disciples. Amen.
Dahil sabi po dyan, if you are a gospel believer, then you should be a great commissioner, lover, and implementer. Amen? Amen po? Praise the Lord. Then, next po, sabi din po dyan, the gospel and the great commission of Jesus Christ are inseparable. Hindi po yan mapaghihiwalay. Amen? Gospel at saka great commission. Amen po? Ano po yung great commission po natin? No. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen? Sino pong gustong laging kasama ang Panginoon? Amen. Amen. Then go and make disciple. Amen? But in the Great Commission is all about discipleship, and it requires parenting responsibilities. Amen? So sa pagdi-disciple, kasama po lahat. Hindi po yung isa lang yung gumagalaw. Amen? Lahat. Amen? Lahat, even your areas of your life. Amen po? Yung effort mo, yung time mo, yung resources mo, everything. Amen po? So children and unmarried young pros, you are being prepared both for natural and spiritual parenting. Amen sa mga anak, sa mga hindi pa nag-aasawa, you are now, dahil naririnig mo yung mensahe ngayon, you are being prepared sa pagiging natural at spiritual parenting. So, develop a sense of responsibilities early in life are the most effective in parenthood and leadership. So, kaya pala tayo inuutusan ng ating mga magulang noon na gawin mo to, gawin mo yan. Kasi piniprepare ka, dinidevelop ka para magkaroon ka ng responsibility. Amen? Hindi pala dapat pag inutusan ka, dadabog ka. Dapat pala sumunod ka lang kasi para din naman sa'yo yun. Amen? Para din sa ikalalago mo at ikakatatag mo. Amen po? Then sabi din po dyan, learn the importance of work and value its worth. Amen? Habang may trabaho ka, pahalagahan mo. Amen? Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for the human master. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Amen? So lahat ng gagawin mo, do it for the glory of God. Amen? Sabi din po dyan sa James 1:3-4, because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen? So sabi din dyan, tama nga. Yan. So if someone provides for you, do not live in the luxury of reckless spending. Amen. Tayo naman, sino nakaranas sa inyo yung magulang nyo binibigay lahat ng gusto nyo? Amen. Sa mga anak na nakaranas na ganun, huwag naman tayong padalos-dalos sa pagwawaldas. Amen. Value the money's worth it. Amen. Work and save for your future. Amen. Design ng Lord na for your future to be a good and hope future, di ba? Yun yung gusto ng Lord, yung maganda rin naman yung magiging kinabukasan mo. Amen. Sabi nga sa James 3:13-16, live well, live wisely, live humbly. It's the way you live, not the way you talk, that counts. Amen. Amen pa. Praise the Lord.
So, haplusin mo yung katabi. I love you with the love of the Lord. Amen? Sino sa inyo nung nag-pandemic, madaming naging activities sa bahay? Amen? Di ba? Natuto tayong maglinis, naging maintenance, naging karpintero, minsan pagbarado yung lababo, nagiging plumber ka na rin eh. Amen? Tapos electrical skills, kinakalikot mo kahit di mo alam eh. Di ba? Cooking, ayan. Sa mga hindi marunong nagluluto, ngayon natuto na sa pagluluto. And driving, and especially yung gardening. Amen, naging plantita tayo nung pandemic. Amen. Masyado tayong nahumaling nun sa pagtatanim. Amen. Pero, salamat sa Lord. Magtanim ka sa mga, sabi nga, vegetables para pag lumaki, may aanihin ka. Amen, may lulutuin ka. Amen po. Sabi nga dyan, while going through the process, you should have acquired new skills. Amen? So, marami na tayong natututunan. So, mahalin nyo rin po yung pagiging process mamaya, yung process na inihanda sa iyo ng Panginoon. Amen po? Sabi din po dyan, mga kapatid, this is a warning, avoid being involved in trivial issues where you'll gain nothing but needless arguments in the FB. Amen. Iwasan na po natin yun, mga kapatid. Huwag na tayong makisama pa. Kung mayroon kang nakita sa Facebook na hot issue na yan, or yung, ano ba yung mga sikat-sikat na issue ngayon sa FB, halos hindi ko na alam. So, huwag muna tayong makisama doon. Amen? Huwag na nating pagpapatulan pa. Amen po? Amen. Praise the Lord. Dahil sabi din po dyan, during the ECQ kasi, these days, the government takes responsibility of parenting for these people. Amen. During quarantine, nung pandemic, ang government natin, ang naging magulang natin. Sila yung nagsabi na bawal lang lumabas, bawal ganito, kailangan may gate pass ka bago ka ganun po sila inorganize para hindi na po masyadong mag-spread pa yung dapat ma-spread. Amen po? So, the longer quarantine times, it will be crippling the economies. Amen? So, pray hard this end soon. So, salamat sa Lord na natapos na yung pandemic po na yun. Amen po? And number 2 po, this is very important. Keep the faith. Amen? Whatever it takes, keep the faith, mga kapatid. Amen? Because faith is the assurance of what we hope for and what we do not see. Amen? Yung hindi mo pa nakikita at nararanasan, pinapanampalatayaan mo na makakamit mo na at marireceive mo na. Amen? Yun po, pananampalataya po natin yun. Amen? So, sabi dyan, yung nakabold, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Amen? So, mga kapatid, I want you to read this one. This is such a strong warning to everyone. If you do not provide for your own household, you are worse than an infidel. Infidel yung unbeliever po. So, we need to help our household, yung parents natin, yung pinagkatiwala natin ng Panginoon. Amen po? So if you will study the context of this verse, it addresses not only parents towards their children, but children in regards to widows and aging parents. Ibig sabihin, vice versa po, hindi lang po iisang ways. Amen po? Sabi po dyan sa 1 Timothy 5:4, but if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show pity at home and repay their parents, for this is good and acceptable before God. Amen? And this is our mutual responsibility nung yung another of his disciple requested, Lord, first let me go and bury my father in Matthew 8:21. And sa John 19:27, bago po umalis ang ating Panginoong Jesus, ay ipinagkatiwala na po yung kanyang nanay kay isang
disciple din po ng Panginoon. Sabi po sa John 18:27, "Then said he to the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home." Amen? So life is a cycle. Young people, expect that your parenting day will come. Amen? So, paikot-ikot lang naman din po ang buhay talaga po. Magiging anak ka, mamaya magulang ka, tapos nagiging lolo ka na, naging lolo ka na. Amen po? Then, and expect your senior days will come also. So teach your children how to care for their parents. Not just in remembering them during Mother's Day and Father's Day or sa kanilang birthdays. That's the worst thing that culture brought us. So, you will become both a natural and spiritual parents. So, be ready. No parenthood, no next generation. Poor parenthood means poor next generation. Unprepared parenthood means weak next generation. So if you think you have a fulfilled life with all children education, know for certain that there is more to that. Amen? Pag na-fulfill mo na yung pagiging natural parents mo, syempre, prepare ka na din sa pagiging spiritual parents. Amen po? Amen. So, children and unmarried young pros, love your discipleship process. Sabihin mo nga, love your discipleship process. I love my discipleship process. Sabihin mo nga, sabay-sabay tayo, I love my discipleship process. Amen. So, mamaya may process tayo. Amen? Sinabi nga, you are very fortunate that we may have such in our church. So, we are very, very lucky na meron po tayong ganun po. Kasi sa Pinas, binabayaran po. Dito po libre. Amen? Saan ka pa? Makikinig ka lang, may pagkain ka pa. O, di ba? May pagkain ka physically, may pagkain ka pa spiritually. Amen? So, dito po nakapakapalag po natin kasi yung process na to is libre na pinagkaloob ng Panginoon. Amen? So, you are getting prepared not only for a spiritual parenthood, but you are being prepared for your future families. When you learn how to care for your spiritual family early in life, you will know how to care your natural children. Amen po? Amen. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. May natutunan po tayo? Amen. Praise the Lord. Sabi nga po dyan, keep the faith. Both parents and children have a biblical mutual responsibility towards one another. And sabi din po dyan, be alert, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. 1 Corinthians 16:13. And in 1 Timothy 6:12, fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Amen? And our conclusion, when we come face to face with the Lord, would you deserve the commendation, well done, good and faithful servant? Amen? Napakasarap pong sabihin sa'yo ng Lord pagpunta mo sa Kanya, well done, good and faithful servant. Now the question is, do we deserve that commendation? Are we doing what He is instructing us to do? So, kasi kung hindi pa natin nagagawa, ang Lord po ngayon ay willing na makinig sa'yo. Amen. Kung nangihina ka, kung natatakot kang humakbang, ang Lord willing pong makinig sa'yo at refillan ka ng kalakasan. Amen. So can we close our eyes? Bow our heads.
gusto kong evaluate natin ang ating mga sarili. Pag tinawag na ba tayo ng Lord? Ngayon, tapos sasabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. It's between you and the Lord. Nagawa mo na ba yung pagiging responsible as a natural parents sa iyong magulang, sa iyong mga anak? Nagawa mo na ba yung pinapagawa sa iyo ng Lord na pagiging spiritual parents in making disciple? Or nandun pa rin tayo sa takot na, Lord, baka hindi nila ako marinig. Lord, baka hindi nila ako pansinin. Lord, baka pag sinabi ko, sasabihin nila, talaga ba? Totoo ba? Brothers and sisters, I want you to encourage you. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Tayo din yun, mga kapatid doon. Halos hindi natin pakinggan yung pag-anyaya ng Panginoon. Meron siyang ginagamit. Tara, simba tayo. Sabihin mo, sige lang. Tapos yung iba naman, sabihin sa'yo, sige sa susunod. Pero pagdating ng araw na ng simba, araw na ng pag-anyaya ng Panginoon, madami ka nang naging abala. Pero ganun pa rin, patuloy kang inaaya ng Panginoon. Meron pa rin siyang ginagamit hanggang sa masabi mo na, sige, sasama ako. Mamaya, pasalamatan mo po yung nag-invite sa'yo. Pasalamatan mo din yung mga magulang mo, pagbuhay pa po. Pasalamatan mo din yung mga anak mo na nagbibigay pagmamahal sa'yo. Ngayon kapatid, kung ikaw nangihina, ikaw meron ka pang takot na naharapin at hakbangan ang pinapagawa sa iyo ng Lord sa buhay mo, I do challenge you. It's between you and the Lord. Sabi ng Panginoon, anak, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kalakasan. Ngayon, kung sino ang hinihipos sa inyo ng Lord, the altar is open right now. You can come here and tell to the Lord everything. Sapagkat ganun kakamahal ng Panginoon, mga kapatid. He gave His only begotten Son para tayo ay maligtas. Kasi kapatid, kung meron kang pinagpipray sa Lord, or sinasabi mo sa Lord na, Lord, nangihina po ako sa ganitong area, ipinagkakatiwala ko na po sa iyo. Lord, madami po akong nagiging excuses, patawarin mo po ako. Lord, pagdating po ng araw na iyon, madami pa rin po akong nagiging excuses, pero patawarin mo po ako. Ang Panginoon po ngayon ay handa kang patawarin, handa kang pakinggan. Idulog mo sa Panginoon, kapatid, sapagkat sinabi ng Panginoon, draw near to me and I will draw near to you. Lapit mo yan, kapatid. Pag di mo kaya, sabihin mo sa Lord, Lord, patawarin mo ko. Minsan, madalas, nadadapa. O minsan, madalas, natatakot. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo na talagang niyakap mo ko ng walang pag-aalinlangan, Lord. Naranasan ko yung pagmamahal mo na hindi ko naranasan sa iba. At salamat, Lord, na ngayon po, kung ikaw ngayon, kapatid, ay nag-iisang Christian sa buong pamilya mo, hindi po yan aksidente, na ikaw din po ang gagamitin ng Panginoon para mailapit din po ang
iyong pamilya. Pwede mo rin sabihin sa Lord, Lord, use me mightily, Panginoon, O God, give me a boldness na ma-share sa buong pamilya ko po ang iyong salita, na ikaw po, Panginoon, O God, ang madakila. Tulungan mo po ako, Lord, na ma-disciple po ang aking buong pamilya, Lord. Nang hindi lamang po ako yung nandirito, nag-worship sa iyo, Lord. Ngayon, kapatid, exercise your faith. Sabihin mo, Lord, nananampalataya po ako at naniniwala ngayon, Panginoon O God, magpakailanman na makakasama ko po ang aking buong pamilya ngayon na nagtataas ng kamay at nagpupuri sa iyo, Panginoon O God. Maraming salamat po. And Lord, dahil ganito po na area, nagiging mahina po ako. Alam mo po yung aking kahinaan para ikaw po ay mag-boast, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Gaano mo kami kamahal. Ganon din po namin ipaparanas sa aming mga magulang habang po sila'y buhay. Ganon po namin nilalapit sa iyo, Panginoon O God. Idinadulog at idinadalangin po namin how you love us. Nung tinanggap mo kami at iniahon mula sa kadiliman, papuntang kaliwanagan, you just openly wide your arms and you hug us. And hindi ka po nagsalita ng kahit anuman. And thank you, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat po. Kung gusto mo, kapatid, na lumuhod sa Panginoon, tumingin sa Kanya ng kapatawaran. Kung may pagbabaliwala ka pa na nagagawa, He is willing right now to hug you, to comfort you, and to refill you what you are praying for. Salamat po sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Lord, sa kagalingan, Panginoon O God. Lord, extend your hands sa mga kapatid kong ito, Panginoon O God. Ikaw po kanilang maranasan. Ang iyong pagmamahal, Panginoon O God. Pour out, Panginoon O God. Pour out your healing sa mga nangangailangan ng kagalingan. Pour out your deliverance, Panginoon O God, sa lahat ng nangangailangan ng deliverance. And Lord, sa mga nangangailangan po ng provision, Lord, huwag mo pong hayaan na hindi po nila maranasan ang iyong kadakilaan, Panginoon O God. Naniniwala po ako, Panginoon God, nananampalataya po kami, Panginoon God, sa kanilang hinihiling at hinihingi po sa iyo, Panginoon O God. You will provide it as we continue to serve you, Panginoon, as we continue to delight themselves, Panginoon O God, unto you, Panginoon O God. Maraming salamat po, Panginoon O God. Sapat ka na po, Panginoon O God. Ikaw lamang po ay sapat na sa aming mga buhay, Panginoon. You're always in our hearts, Panginoon O God. Salamat po. Mga kapatid, cast all your cares unto the Lord because He cares for you. Ngayon, panghawakan mo yung pananampalataya at itaas mo sa Panginoon ang lahat ng ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, mga kapatid. Pwede mo pong ipanalangin ang bawat isa. Kung inililig ka ng Panginoon na ipanalangin ang kapatid mo na ito, lapitan mo po siya, panalangin mo po. Iparanas mo ang pagmamahal ng Panginoon. Lord, we agree, Lord, and we speak blessing upon blessing. Salamat po, Panginoon O God, sa patuloy mong paggabay po sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon O God, sa iyong walang humpay na pagdinig po sa aming panalangin, sapagkat sabi mo nga, Panginoon O God,
Anak, baka hindi mo pa naranasan ngayon. Baka hindi mo pa hinihingi sa akin. Ask anything in the Lord right now. Kung meron ka pang idinudulog sa Panginoon, ask. Sabi ng Panginoon, ask, anak, naririto ako ngayon, dumidinig sa'yo. And believe that you receive on it. Salamat po, Panginoon O God, sa iyong katagumpayan, sa iyong pagkilos, Panginoon O God, sa aming mga buhay, Panginoon O God. We cannot do nothing without you, Lord. Salamat po, Panginoon O God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon O God, sa pagtuturo mo ngayong gabi, ngayong araw na to, Panginoon O God, kung paano po kami maging natural and spiritual parenting, Panginoon O God. Maraming salamat po, Panginoon O God. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, sapat na kakayanan, Panginoon O God, nang kami po'y makahakbang at masabi niyo po sa amin, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Sige po, mga kapatid, exercise your faith. Can you raise your hands as an act of trusting in God? As an act na, Lord, ito po, ibinibigay ko na po sa iyo. Sa ngayon, Lord, wala pa po akong kakayanang masolusyonan. Pero naniniwala at nananampalataya po ako, Lord, at your right time, you will give it the solution, Panginoon. You will give it the provision na aking dinudulog sa iyo, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God. Lord, as I lay my hands, Panginoon God, I speak breakthrough upon breakthrough in their lives. Whatever they are desiring right now, Panginoon God, as they hold on to their faith to you, Panginoon God, you will grant it in the name of Jesus. Lord, help us, Panginoon God, to become bold to proclaim your gospel, Panginoon O God, sa buong po naming pamilya, Panginoon O God. Nang hindi lamang po kami ang maligtas, bagkus kasama po namin ang aming buong pamilya na magpupuri sa iyo, Panginoon O God. Salamat po, Panginoon O God. Lord, give us, Panginoon O God, the strength, the lakas, Panginoon O God, nang kami po hindi ma-disqualified sa darating po na panahon, Panginoon O God, na pagdating mo, Panginoon O God, na ma-deserve po namin na masabi mo po sa amin na well done, good and faithful servant, Panginoon O Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na nandiyan ka, Panginoon O God, sa oras ng aming pangangailangan, Panginoon O God. Maraming salamat po. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. We will entrust to you, Panginoon God, because as you said in your word, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And not lean to your own understanding. Acknowledge Him in all your ways, and He will direct your path, mga kapatid. Maraming salamat po. Can we give a big clap offering to our God? Receive what you are desiring right now. Receive your answered prayers in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, in the power and the guidance of the Holy Spirit, and everybody will say, Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sige po, yakapin mo po ang bawat isa. Paranas mo po. Yakapin mo po ang iyong kapatid, iyong asawa kung naririto. Mamaya, i-message mo po ang iyong mga magulang. Iparanas mo po ang pagmamahal na nanggagaling po sa Panginoon. Amen. Yakapin mo rin yung mga nag-invite sa'yo, sabihin mo, pasalamatan mo sila, and sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Hallelujah. Praise God.
Father's Day. God bless. Kuya, God bless. Maglalagay pa ba? Praise God. Salamat po sa Lord for the privilege na makapag-share po. So, ang sabi po sa Malakay 3:7-9, sa ating tithes and offering, God says to those who bring Him tithes and offering, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruits, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be delightful land. Amen. Diba? Salamat sa mga pangako ng Lord sa atin na dahil sa mga pangako na pinangahawakan natin sa Kanya na if nagtatides po tayo na ibibigay natin yung para sa Kanya is naibibigay ng Lord sa atin yung mga pangangailangan natin ng higit pa sa binibigay natin sa Kanya, di ba po? So, if nagbibigay tayo kay Lord ng 10%, binibigay niya pa rin sa atin ng 90%, di ba? So, ang sabi nga ng isang kapatid kagabi na, wag nating antayin na ang hingin ng Lord sa atin is 90%, tapos sa atin ang 10%, di ba? Sabi ng isang kapatid. So, yun mas mahirap, di ba? Ngayon nga na 10% pa lang medyo alangan, di ba? Paano pa kung 90% ang hingin ng Lord, di ba? Tapos 10% sa atin. Lalong mas mahirap. Pero sabi nga ng Lord, walang mahirap kung siya ang tinitingnan natin. Kung alam natin kung sino ang pinagbibigyan natin, kung alam natin kung sino ang binibigyan natin, di ba? Kasi kung alam natin na ang binibigyan natin is hindi ang Panginoon, pero yun nga ang utos sa atin, di ba, na magbigay tayo ng naayon sa ating puso, ng naayon sa ating nararamdaman, at hindi tayo napipilitan kasi kahit gaano kalaki ang ibigay natin sa Panginoon, kung hindi naman naayon sa ating mga puso, hindi tatanggapin ng Lord yun, baliwala po yun. Hindi po yun makakarating. Hindi po yun makakarating sa Kanya. Hanggang dito lang po yun. So, salamat sa Lord sa kabutihan niya sa ating mga buhay, di ba po na lumalago na po ng lumalago ang ating ministry. Salamat sa Lord na hindi na po tayo magkasya dito. Salamat po sa Lord na kung dati, ang dami ng mga empty chairs na walang nakaupo at dalangin ng mga kapatid na mapupuno po ang mga upuan na yan. Ngayon po, wala na pong maupuan, wala na pong malakaran, lalo na yung mga malalaki, masikip na para sa kanila, di ba po? So, salamat sa Lord na tayo po is nagmumultiply, multitude for each and every one of us. At saka sa ating mga pamilya, salamat sa Lord kasi ang pinangahawakan lang naman natin is yung promise ng Lord sa atin. Kasi alam natin kung sino ang nagbigay ng promise sa atin eh. Kasi kung tao lang ang nagbigay ng promise, alam natin na yung tao makakalimutin. Nakakalimutan niya ang kanyang mga pangako, pero ang Panginoon hindi po. So salamat po sa Lord sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Pwede na po tayong magbigay. Amen.
Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umapaw. Hirap magbigay, gabi sa kiyay, ay isa na aming ang kapuli. Gagawin natin ito ay pagpapalaan ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat po sa ating music ministry. Salamat po sa Lord sa buhay ng ating music ministry, si Ate Arlene. Let's pray po. Let's lift up our hands and let's close our eyes. Pagdasal po natin ang ating tithes na natanggap. Lord, all we have, Panginoon, na naibigay ngayon is a gift na galing din po sa inyong Panginoon. Now we give back our tithes, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Our pledges, Lord, and our offerings, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na binigay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, with open hearts, Panginoon, ang offerings ng tithes na ito para sa iyo, Panginoong Jesus. As we give today, Panginoon, open our hearts, Panginoon, to be more generous, Panginoon. Na mas maging mapagbigay pa kami, Panginoon, to reflect, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, na kung paano ka po naging generous sa amin, Panginoon, ay ganun din po ang aming mga puso, Lord Jesus. Lord, bless these offerings, Panginoon, to further your kingdom, Panginoon, and to bless us, as cheerful givers, Panginoon. Nawa po, Panginoon, is ma-build up po ang iyong church, Panginoon, and the kingdom of God here in our midst, Panginoong Jesus. Na alam niyo po, Panginoon, kung saan po mapupunta, Panginoon, ang tithes and offerings na ito, Panginoon. Ito po ay para sa pagpapalago, pagpapalawak po ng iyong ministry, Lord Jesus. At ito po, Panginoon, ay para sa pangangailangan ng church, Panginoong Jesus. Ito lamang po, Panginoon, ang aming samot-samang dalangin, Lord, sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord, Yesu Kristo, at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Yung pledge, hindi ko po natanggit. Ikaw na lang. Amen. Just have a seat and let's settle down first. We will listen the testimony of one of our sisters. She will be testifying the goodness of our Lord Jesus. What did you get? Amen. And brothers and sisters, may I present or may I call on our sister, Pinky Carlos. Hello po. Kwento ko lang po yung about sa encounter namin. So, feel ko lang po yung lahat ng mga
Yung lahat ng mga kasalanan ko doon, so lahat ng kay Lord. Then, kwento ko lang din about sa father ko. Totally hindi talaga siya yung totoong biological father ko, parang stepfather. May galit talaga ako sa kanila, pati sa mother ko. Makamatay pa lang yung father ko. Parang pinakita na agad niya. Pero pinag-pray ko pa rin siya kahit na kasi may sakit siya eh. Ano dito? So, yun po. Yung stepfather ko po kasi na yun is may sakit siya. So, parang inano ko sa... Totally talaga yung stepfather ko na yun is parang first love ng nanay ko before bago niya nakilala yung tatay ko. So, nung namatay yung tatay ko, yun parang nagkaroon sila ulit ng communication. Pero parang ang sakit pa rin sa part namin na kahit ganun na parang mas mahalaga pa rin sa kanya yung pinagsamahan nila dati compare sa mararamdaman namin mga anak niya. So, yun. Galit ako sa kanila, galit, sobrang galit. Yung feeling na sobra. Pero kahit ganun, pinag-pray ko pa rin siya kasi may sakit siya ngayon. Pinag-pray ko siya na maging okay, pero sana maging okay siya. Sana. Pero hindi ko pa rin maano yung galit ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ako magmamalinis ngayon. Hindi pa rin talaga as in nawala yung galit ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Pati sa, ang dami-dami, halo-halo na. Pati dun sa dating kinakasama ko dun sa tatay nung anak ko ngayon. Sobra. Yung hindi ko na alam kung paano i-gawin ito. Sobrang bigat. Pero alam ni Lord yun. Kinwento ko sa kanya lahat. Pero hanggang ngayon hindi ko alam eh. Parang hindi ko alam kung paano pa rin sila papatawarin. Hindi ko alam kung paano. Oo, araw-araw, every week ako nagsisimba dito. Hindi ko alam eh kung paano. Naano ko rin kay Sister Ellen na, Ate Ellen, paano ba? Kasi ang bigat pa rin eh. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko talaga alam kung paano. Kaya hindi ako umuwi din ng Pinas gawa nung hindi ko alam kung paano ko sila harapin. Ang tagal ko na dito, tapos na yung contract ko, pero parang wala pa rin akong maanong mukha sa kanila na paano ko ba sila harapin. Oo, kinakausap ko sila kasi nandun yung anak ko, pero yung sa loob-loob ko, hindi ko alam. Ang bigat. Tapos, eto nga, yung dating kinakasama ko, yung tatay ng anak ko is, parang baliwala lang sa kanila yung ginawa niya sa akin. Yung close na close pa rin sila dun sa lalaki na yun. Yung parang wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Alam mo yun? Hindi ko alam eh, kasi may kaya kasi yung lalaki na yun eh. Yung inaano nila, mapera, ganyan. Pero hindi nila alam yung naramdaman ko nung time na ginawa ng lalaki na yun sa akin. Parang wala lang sa kanila. Alam niyo yun? So, hindi ko alam.
Kaya umihingi pa rin po ako ng advice sa inyo, kay Sister Ellen na leader ko na, paano ba Ate Ellen, paano? Nag-encounter na ako pero parang need ko pa rin yata ma-encounter para maano yung lahat. Bigat eh. Yun po. Tapos may time na nagiging toxic ako, sobra. Gawa nung dating ko. Alam niya yun. Sobrang toxic ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya ako naaano eh. Praise ko pa. Pinagpapasalamat ko pa rin kay Lord na sumama siya sa akin dito kahit na sobrang toxic ko. Sobrang, yun po. Yun po yung pinagpapasalamat ko. Pero yung sinasabi ko na pinapatawad ko yung sila, hindi ko po alam paano eh. Hindi ko po alam. Yan lang po. Thank you. Ang pinakakalangkat ay surrender mo lahat sa Lord. Let's stand up na po and let's do closing prayer po. Can we give him a big clap? Panginoon Diyos, Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Lord God. Patuloy ka po namin dinadakila at pinagpupurihan sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga katuruan po na aming narinig sa buhay ko, Panginoon. Hindi po, Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito po ngayon, Lord God. Naglaan ang kanilang mga oras para sa iyong gawain, Panginoon, Lord God. Lord, sa mga sandaling ito, Lord God, ikaw lamang po nakakasiyasat ng puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang po, Lord God, ang makakasagot sa katanungan ng bawat isa, Panginoon, Lord God. We ask for your comfort, Lord God, sa mga kapatid ko po, Lord God, na meron pong dala-dala, bigat sa puso nila, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, na sinamahan mo kami ngayong araw na ito, Lord God. Presensya mo po ang aming naramdaman, Lord God. Kayo po ang aming narinig. Kayo po ang aming nakita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Lord, salamat din po sa nagbabago ng iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, dinadalangin po namin na yung mga narinig po at napag-aralan po namin mga salita mo, Panginoon, Lord God, ay tumanim sa aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Yung din po may sa buhay po namin sa araw-araw, Panginoon, Lord God. At may share din po namin sa aming buong pamilya, Panginoon, Lord God. Lord, kayo na po, Panginoon, ang magabay sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Kayo po ang nangilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Use us mightily for your glory alone, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Pwede po, Panginoon, maraming salamat po sa mga ginamit mong libay sa mga ganito, Panginoon, Lord God. At sa sandali po namin, Lord God, na pag-iwahibalay, Panginoon, sa lugar ito, Panginoon. Patuloy mo po, Lord God, kaming makaingatan, gabayan hanggang sa makauwi, Lord God, hanggang sa makarating sa aming mga pupuntahan sa trabaho po namin, Panginoon, Lord God. Wala po kami, Lord God, na kayang gawin kung hindi pa po namin kasama, Lord God, sa buong araw na ito, Panginoon, Lord God. Patuloy ka po namin tinataas, Lord God. Patuloy ka po namin, Lord God, na tinatakita sa bawat buhay namin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. I speak blessing sa bawat isa, Panginoon, Lord God. I speak life sa bawat isa, Panginoon, Lord God. I speak provision upon provision, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Na ano man po, Lord God, ang aming mga ngailangan na hindi na namin kailangan sabihin sapagkat ikaw po, Lord God, ang magkakaloob, Lord God. Kaya hindi po, Panginoon, Lord God, maraming salamat po, Lord God, for the victorious day, Panginoon, Amen. Lord God. And thank you po,
paths, Panginoon, Lord God, to direct our paths, Panginoon, papunta sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. Inabalik ko po, Lord God, na may matamis na pagdakila, kapurihan, pasasalamat sa iyo lamang ang pangalan. Ang umagang ito, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Ito lamang po ang dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan sa Holy Spirit. Amen and amen. Praise the Lord. This is the word of God. In 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you were made your good confession in the presence of many witnesses. Can we raise our hands to receive the benediction that comes from the Lord? Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Receive your love, receive your joy, receive your peace. You may go and make disciples of all nations, proclaiming the gospel of the good news of Jesus Christ. Receive your peace, mga kapatid, and receive your healing, receive your provision. In Jesus' mighty name, amen and amen.